Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Minsan ito ay pinapatungkol sa isang bukid. Kapag sagana ang palay o malapit na siyang mahinog at hinog na talaga, ay kailangan na siyang anihin sapagkat masisira siya or magiging pagkain lamang siya ng mga ibon or ng anong mga hayop, insekto na pwedeng maging pinsala sa kanila. Ganon din yung trigo. Kaya sinasabi sa ating pagbasa, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ito naman ay ipinapatungkol sa mga kaluluwa o mga tao na ibig iligtas ng ating Panginoon, na sila'y nagbimithi, naghahanap ng pagliligtas ng ating Panginoon. Uhaw sa kaharian ng Diyos, uhaw sa mabuting balita, uhaw sa paghahari ng Diyos. Nananatili pa rin kulang ang bilang kung itatapat sa dami ng tungkuling dapat ganapin, lalo na sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang tinutukoy po kasi ditong mga mag-aani na ipanalangin ibigay ng Diyos ay walang iba kundi ang mga manggagawa, ang mga tutupad sa tungkulin para ang mga tao ay akayin at dalhin sa paanan ng ating Panginoon. Paano nga ba matutugunan ang suliraning ito? May dalawang susi sa hamong ito, ang susi sa ating mga kamay at yung nasa mga kamay ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang tatawag sa atin, tayo naman ay tutugon, tutupad, sapagkat ang Diyos naman ay hindi namimilit. Ang susi sa ating mga kamay, gaano man kasidhi ang hangarin ng Diyos na dumami ang manggagawa sa kanyang iglesia, kinakailangan pa rin ang ating malayang pagtugon at aktibong pakikilahok. Hindi kukulangin sa manggagawa kung ang bawat isa sa atin ay tutugon sa tawag ng pagiging manggagawa sa anihan ng Panginoon. Ang susi sa kamay ng Diyos, ito ang dahilan kung bakit inatasan tayo ni Jesus na manalangin. Gaano man tayo kasigasig sa hangaring maglingkod, ang lahat ay nakasalalay pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi magiging ganap ang anumang gawain natin kung hindi ito loloobin ng Diyos. So kailangan magkaugnay. Tayo ay tinatawag para sa anihan, sa anihin, pero ang Diyos pa rin ang kikilos at gagalaw sa ating buhay para tayo maging mabisa at epektibo na mga manggagawa para maging matagumpay ang pag-aani. Ang mga tao ay mailapit sa harapan ng ating Panginoon. Ang mga kaluluwang ito ay mailigtas din ng ating Diyos. Nananalangin ka ba tayo para sa paglago ng bukasyon ng ating iglesia? Nananalangin ka ba na madagdagan ang mga manggagawa? Ipanalangin natin palagi na dumami pa ang mga mag-aani at yan ay sa kapahintulutan ng ating Panginoon.